Kapag ka ganito kasi mga kababayan, yung makikita mo, ano po, na mga sinasabi nung ating mga senador, iinit talaga ulo mo. Ayun oh, sabi ho mga kababayan, dito sa quote card na ito ay pagtataksil daw ho kay Andres Bonifacio ang pagsuko kay Batos de la Rosa sa ICC. Ayon daw po ito mga kababayan doon sa isa po nating napakatalino, napakagaling, napakahusay, lahat na po yata ng napaka ay nandito sa ating senador. Wala pong iba mga kababayan. Yung umiidolo din po kay Andres Bonifacio na si Robin Padilla na kapag ka-China ang kaharap o ang kalaban, urong po yung sili, urong po yung itlog, mga bossing. ano, and then naalala ko lang ho mga kababayan. Kasi po nung kainitan, kasagsagan, nung mga water cannon, ang sinasabi ni Boss Binoy, mga Boss Chief Amoser, ay kumbaga, ano ang laban natin dyan? Mahina yung ating mga sandata, mahina yung ating mga kagamitan daw ho, mga kababayan. Yun yung sinasabi ni Boss Binoy. Ang sa akin naman ho, nung panahon ho, mga Boss Chief Amoser, ni Andres Bonifacio, kung maalala nyo, nakikipagsabayan, nakikipagharapan. Ano po, ang kanilang gamit ay mga gulok, ang kanilang gamit ay yung mga patalim, pero ang gamit ng kalaban, mga rifle na mahahaba, na talagang aabutin ka kahit nasa malayo ka. Pero tuloy-tuloy lang po si Andres Bonifacio, wag pong masakop ang ating bayan. Di ho ba? Idolo po yan ni Robin Padilla, ni Senator Robin Padilla, mga kababayan. Pero tila po, kapag ka-China ang kalaban, naku, hindi tayo ubra dyan. Parang ganun po ang dating sa akin. Naku, hindi tayo ubra dyan. Kaya wag nating wag nating labanan. Tapos kapag tayo pa daw ang mainit ang ulo. Ano po ba sinabi mismo ng senador na si Robin Padilla? Pagtataksil kay Andres Bonifacio, pagtataksil kay Andres Bonifacio ang pagsuko kay Bato sa ICC ayon kay Senator Robin Padilla. Mariing ipinahayag ni Senator Robin Padilla ang kanyang pagtutol sa posibilidad na isuko si Senator Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court or ICC. Iginiit na hindi niya ito kayang gawin bilang isang Pilipino. Nako! Senator Robin Padilla, iba na po yung panahon natin ngayon. Yung panahon po natin, meron tayong mga nakaka-joint force na mga bansa, meron tayong, kumbaga, nagiging kakampi, nagiging kaalyado, etc. At yan po ay nakakalakip sa mga pag-uusap. Kagaya na lang po ng sa ICC. Kabilang po tayo nung mga panahon na yan, mga bossing. At ang kagandahan po sa ICC, mga kababayan, simula po nung kumala si dating Pangulong Duterte sa ICC, hindi po nila isinama yon sa kanilang investigasyon. Mga kababayan, mga Boss Chief Amoser, kung hanggang saan lang yung sakop nila, hanggang doon lang po sila, sir. 'Di ba? So ngayon, sa panahon na ngayon, ibang-iba na. Meron tayong mga kaalyado, meron tayong mga nakakausap na mga bansa, meron tayong mga napag-iisa na bansa. At yun ho, mga kababayan, ay may kalakip na mga pag-uusap. Noong panahon ni Andres Bonifacio, wala namang mga ganun, sir. Ano po? At napag-usapan, sang-ayunan ng bawat isa, napapaloob ang Pilipinas sa ICC. At kapag merong mga lumalabag at sinampahan ng kaso sa ICC, posible maaari silang ikulong doon sa dahig. Di po ba mga kababayan? Bakit mo naman idadamay si Andres Bonifacio dito? Iba nung era nila, wala na mga ganyang mga usapan. Di po ba? At ako, naniniwala po ako na ang ICC ho, mga kababayan, kapag nagmamalabis yung mga leader na hirap po na paalisin, patalsikin, at ayaw umalis sa pwesto, yan po ang magiging natin, kakampi na mamamayan. Di po ba?
Pero may naalala ko. Tingin ko naalala nyo din to at maaalala nyo din to, mga kababayan. Alam nyo kung ano? Naalala ko yung sinabi ni Senator Robin Padilla na kapag kinuha, inaresto, hinuli itong si Bato de la Rosa, ay isama na daw po siya, mga kababayan. Naalala niyo po yun? Hindi ko na lang makita yung quote card nun eh. Pero yun yung narinig ko at yun yung naaalala ko. Di ba, Ma'am Trexie Villa? Sir, baka kapag talagang totoo, no, na meron ng warrant of arrest at ipinapa-aresto na si Bato de la Rosa, baka hindi mo naman gampanan yung sinasabi mo. Baka hindi ka naman sumama, sir. Di ba? Baka puro tokis lang ho yan. Oh. Baka puro tokis lang. No, kagaya nila Bato de la Rosa, kagaya ni Senator Bongo. Ano sabi kay dating Pangulong Duterte? Ang sabi nila, sasamahan nila hanggang sa huli. Papasyalan pa nga daw nila bago o pagkatapos ng eleksyon. Hanggang ngayon, wala pa rin pumapasyal sa dating Pangulo. O nandun, nakakulong. Hanggang ngayon, pati si Kopman, iniwan na. Pati yung isang friends na attorney o lawyer ng dating Pangulo, wala na din. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Oh, sabi ni Joel Q, oo, sana nga isama na para may kapusoy si Tatay Karton nila doon. Malamang yan. Enjoy na enjoy yan. Ano po? Hindi, kaya ang nakikita ko naman dito kay Senator Robin Padilla, kaya ganyan mga kababayan. Di ba, si dating Pangulong Duterte ang nagbigay sa kanya ng absolute pardon para siya ay makalaya. Malaki utang na loob mga kababayan. Kaya kahit na magbukang tanga, kahit na magmukhang engot, at kahit na po, nakakahiya na sa mamamayang Pilipino yung mga pinagsasasabi ni Robin Padilla na kesyo, kahit na itaktak nyo ko, kahit na anong gawin nyo sa akin, Duterte ang lalabas sa akin. Kahit hindi naman po dapat, yun yung sinasabi sa mamamayang Pilipino na puro Duterte lang siya, sinasabi yun. Paano nga naman po? Sabi sa akin ni Sir Munting Tinig, kasi si Digong ang nagbigay diyan kay Robin Padilla. Sunod pardon. Sir Munting Tinig, nako, salamat po, Sir Glenn, sa pagpasyal nyo dito sa Munting Channel natin. Mga boss chief mo, sir, no? Lalo na doon sa mga team replay, pakisuportahan po yung channel ni Sir Glenn Munting Tinig. Ayan po, lagi po tayong nakasuporta doon sa mga kapwa natin, mga vlogger, mga kababayan, lalong-lalo na po sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Itutuloy ko to, ha? Kung ang humahanap kay Bato ay Philippine law, ako pa ang magsusurrender. Pero hanggat dayuhan, hindi kaya ng puso ko. Kaya kapag ibinigay ko si Bato, nagtaksil na ako kay Andres Bonifacio. Iba na yun, sir. Ano po? Alam mo kung ano ang totoong pagtataksil kay Andres Bonifacio? Yung pagkampi nyo sa China. Di ba, Ma'am Bea Beng? Oh. Yung pagkampi nila sa China at yung pagiging maka-China nila, yun ang 100% ako magtatampo si Andres Bonifacio. Yun, no? Pero yung ngayon, mga kababayan, iba na po kasi. Di ba? Merong mga kaugnayan na, meron ng mga pag-uusap, may mga sanib puwersa ng mga bansa at doon sa mga pagsasanib puwersa na yon, may mga kalakip na mga pag-uusap at may mga kalakip na napagkakasunduan ang mga bayan o mga bansa na yan. So, Boss Pinoy, okay? Kaya hindi magtatampo si Andres Bonifacio kung pinagpapapatay ang ating mga kababayan at hindi binigyan ng due process, doon lalong magagalit si Andres Bonifacio. Di po ba, mga kababayan, yung pagiging China nila? Tsaka, alam mo, Boss Binoy, kung hindi ako nagkakamali, unang Senado ng Pilipinas umattend. Alam ko kung nandoon si Andres Bonifacio, kung hindi ako nagkakamali. Ano po, ikaw bilang senador, sasabihin mo sa amin na, kami dito sa opposition. Actually, hindi ako hindi ako agree dyan sa sinasabi ni Boss Noybi
na sila ay oposisyon. Hanggang ngayon no, mga kababayan, ang tawag ko sa kanila, pogosisyon. Bakit po? Ang tunay na oposisyon hanggang sa ngayon para po sa akin, yung mga kakamping. Yung yan sila Risa Ontiveros, na kapag ka po hindi okay ang ginagawa ng gobyerno, batikos sila. Hindi naman batikos, nasa kabilang side sila. No? Pero kapag ka okay ang ginagawa ng gobyerno, mga kababayan, pumapanig at sumusuporta ho sila, mga boss chief amo sir. Yun ang tunay na oposisyon. Pero kung sasabihin mo, kayo yung opposition, at kung sasabihin mo na puro oppose lang ang gagawin nyo, abay sir, senator, magtatanong lang po ako sa inyo, gago po ba kayo? Kayo po ba ay gago? Para sabihin sa mamamayang Pilipino, alam nyo naman po, ang trabaho namin dito, i-oppose lahat. Hindi. Nandiyan yung pag-check and balance ninyo bilang senador.